Binuhay na ngayon ang kasalukuyang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, sa ilalim pa rin ng Philippine Navy, ang Rocketry Research and Development Project ng kanyang yumaong ama na si ex-President Ferdinand Marcos Sr. noong dekada 70, na dating tinawag na Project Santa Barbara. Layunin ng proyekto na mag-research at mag-develop ng sariling rocket system ng bansa, na magagamit para sa paggawa ng mga artillery weapon system, tulad ng surface-to-air missile, surface-to-surface missile, air-to-surface missile, mga multi-launch rocket system, at kahit ng mga anti-tank missile. Pinakita ng Philippine Marine Corps sa kanilang 74th anniversary noong nakaraang araw, ang isang scale model ng isang rocket, na may pangalan pa ring Bongbong, na tila nangangahulugang revival ito sa dating proyekto ng kanyang ama. Dahil sa isyong politika, ang Project Santa Barbara ay tinanggap ng mga kakampi ng mga Marcos bilang isang matagumpay na proyekto, at ang sumunod na administrasyon umano ang nagpahinto sa proyektong iyon. Habang ang mga kontra naman sa mga Marcos ay nagsasabing, ang proyektong iyon ay isang palpak na proyekto, dahil nababalot umano ito ng korupsyon, at ang teknolohiya ng proyektong iyon ay hiram lamang umano sa teknolohiya ng Germany. Sa ngalan ng patas na pananaw, mas nakakabuting ating elahad kung ano ang ating mababasa sa mga available na mga resources, patungkol sa proyektong ito. Base sa impormasyon na ating mababasa sa Wikipedia at sa mga references na sumusuporta sa masabing impormasyon. Inutos noon ng dating Pangulong Marcos Sr. sa militar, ang pagdevelop ng sariling rocket para sa depensa ng bansa, upang magkaroon ng sariling kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili, dahil sa nangangamba siyang aalis din sa bansa ang puwersa militar ng Amerika, na nakabase sa Subic Base at Clark, dahil una nang nag-pull out ito sa kanilang mga military bases sa mga bansa sa Indochina region. Dahil ang project na iyon ay classified bilang highly guarded state secret, napakabihira lang ng mga available na larawan ng mga prototypes ng mga rockets ang naipublish sa mga panahong iyon. Ang Bongbong 1 and Bongbong 2 rocket, na kinuha mula sa pangalan ng kanyang binatilyong anak na lalaki noon na si President Bongbong Marcos ngayon, ang produkto ng proyektong iyon. Marso noong 1972, nang dinaluhan at sinaksihanan ng Pangulong Marcos Sr., ang kauna-unahan umanong successful launch ng Bongbong rocket sa South China Sea. Matagumpay na-retrieve ng Philippine Navy, ang test rocket sa karagatan ng South China Sea. Ang Bongbong rocket, ay isa umanong ballistic missile, at kahalintulad ito ng unguided artillery ng Soviet Union noon na, Katyusha. 37 dynamic tests ang naisagawa sa Bongbong rocket, kung saan isinagawa ito sa Cabalo Island, at ang iba ay sa Fort Magsaysay. Ang Bongbong rocket, ay kinilala noon ng National Aeronautics and Space Administration ng Amerika, bilang kauna-unahang liquid propellant rocket ng Pilipinas, na inilathala nila sa kanilang yearly almanac noong 1974. Noong 1972, matapos lamang ang sinabing successful test firing ng Bongbong rocket, sa di malamang kadahilanan, ang Project Santa Barbara ay hindi na itinuloy, at naglaho na parang bula, ngunit September noong 1975, nag-publish ang Bangor Daily News na pahayagan ng Amerika, patungkol sa Bongbong rocket. Mababasa sa kanilang article na nagsasabing, the government said, the missiles were fired 6 to 7 miles into the sea from launchers, mounted on a military vehicle somewhere on the northern coast of the main Luzon Island. It described the firing as successful. Ito ay nangangahulugang very short-range ballistic missile, ang classification ng Bongbong rocket, base sa range nito. Ang article na iyon ng Bangor Daily News, ang siyang pinakahuling pampublikong article na nagkukwento tungkol sa Project Santa Barbara. Mula noong 1972 hanggang mapatalsik ang yumaong Presidente Marcos Sr., ay wala ng mga impormasyon para sa publiko patungkol sa Project Santa Barbara, walang final product, walang mass production, maliban lamang sa mga sinabing mga mock-up model na makikita sa mga military parade noong 1972. Ayon naman sa impormasyon mula mismo sa diary ng yumaong President Marcos Sr., na mababasa sa website ng UP Diliman patungkol sa Project Santa Barbara, ito ay sinuportahan umano ng Pangulong Marcos Sr., upang magkaroon ng self-reliance defense posture ang bansa. Sinabi sa article, na ipinaalam ng Pilipinas sa Amerika, ang research and development na ito ng bansa,
at umaasa sila ng suporta para dito. Ngunit nang mapumpisa nang isinagawa ang research at development at sa mga prototypes na pinalaunch ng bansa, naglabas ng assessment ang Amerika sa Pilipinas patungkol sa experiment nito, at nagsabing nag-alala sila sa masyadong mataas na gastos ng Pilipinas para sa nasabing experiment, dahil napakaliit lamang ng achievement na nakamit ng Pilipinas kumpara sa nagagastos nito. Sinubaybayan ng Amerika ang progress ng proyekto, at pinanood ang mga nangyayaring test firing, at ayon sa kanila, ang Bongbong rocket ay isa lamang lighting candle, wala itong electronic guidance para makatama ng target, at napakarami pang kailangang gawin ng bansa upang makabuo ng isang guidance system, at makamit ang self-reliance defense posture nito, sa field ng rocketry. Pinaalala din ng Amerika sa Pilipinas ang hindi magandang takbo ng ekonomiya ng bansa, at ang tumaas na poverty level nito. Humingi ng technological assistance ang Pilipinas sa Amerika para sa Project Santa Barbara, ngunit wala itong natanggap na sagot mula sa Department of Defense ng Amerika. Base sa diary ng Pangulong Marcos Sr., tinuloy pa rin ng Pilipinas ang pagbuo ng mga rockets gamit ang mga scrap na tubo, at umabot hanggang Bongbong 7 rocket ang modelo noong 1975, at ang ibang modelo tulad ng Bongbong 3, ay sumabog ng hindi pa nakalipad, habang ang Bongbong 5 ay nag-misfire. Nang mga panahong iyon, ang mga karatig bansa tulad ng China, ay matagumpay nang nabuo at na-mass-produce ang kanilang Dongfeng 1 and Dongfeng 2 missile. Pinahinto na ng tuluyan ang proyekto noong 1975, at nakikiusap na lamang ang Pilipinas sa Amerika na mag-acquire ng missile system mula sa kanila, ngunit hindi pinagbigyan ng Amerika ang hiling ng Pilipinas. Hindi rin nangyari ang kinatakutan ng yumaong Pangulo, na aalis ang militar ng Amerika sa Pilipinas, dahil nananatili sila sa bansa hanggang 1992, dahil Pilipinas na mismo ang nagpapalayas sa kanila. Ngayon na ni-revive na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Self-Reliance Defense Posture Project na ito, ano ang magiging pagkakaiba nito sa Rocketry Research and Development na Santa Barbara ng kanyang ama? Hindi kaya magiging katulad lang ito ng Project Santa Barbara. Para sa atin, ang kalagayan ngayon ay hindi katulad sa kalagayan noong panahon ng kanyang ama. Ngayon ay mas available na ang mga teknolohiya, mas marami ng mga matatalino at maalam na mga profesional na Pilipino sa larangan ng physics at aerospace. Sa katunayan, marami kahit na mga estudyante na marunong na gumawa ng rocket, kaya ang project na ito ay malayo ang mararating basta mayroong suporta mula mismo sa gobyerno. Ang tanging nakikita natin na maaaring dahilan na walang patutunguhan ang proyekto na ito, ay kung pananatilihin ng Pangulong Bongbong Marcos na idikit ang kanyang pangalan sa mga missile o mga rocket na magagawa. Ang political climate ng Pilipinas ay isa sa pinakamarumi sa buong mundo, at nasa ugali na lagi ng Pilipinas na kapag mayroong bagong administrasyon, ay gumagawa siya ng kanyang sariling pangalan, at ang pangalan ng nauna sa kanya ay kanyang pinapahinto. Kaya naman, kung nais ng Pangulong Marcos Jr. na magbubunga ang proyektong ito, mas nakakabyuteng tanggalin na niya ang Bongbong na pangalan, dahil kapag kalaban ng mga Marcos ang maging presidente, baka ipatigil ang proyektong ito, mas mainam siguro, na baguhin ang pangalan, para walang halong politika.